Mga kapatid, magandang unang simbang gabi sa lahat. Purihin ng Diyos. Pakibati po ang inyong katabi. Sabihin po ninyo, mapalad ka at ito ang unang simbang gabi mo sa taong ito. Ayan. Po nating parang retreat ang ating pong simbang gabi. Na? Yung mga mensahe at yung mga aral at yung mga masasaksihan natin, mga pagtatanghal, palabas, makapagbigay ito ng lakas, no, sa ating spirito, sa mga pangangailangan natin upang labanan natin ang kadiliman ng buhay, ang kadiliman ng panahon na umiiral sa ating daigdig. Unang gabi po ng ating pananambahan, pag-uusapan po natin bakit may simbang gabi. Talakayin po natin ang pananambahan sa gabi. Bakit pinili ang gabi sa ating pagsamba na naging tradisyon at na naging kultura na natin? Aga, pinili natin pagsamba sa pag-aantay natin sa kasaysayan o sa pag-aalala sa kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus. Ang hati, gabi ang pinili po natin. Sa palagay po kaya ninyo, ano kaya ang dahilan? At ito yung ating pong pag-uusapan sa ating pong pagbubulay-bulay ng mga salita. Noong araw po, sa kapanahunan ng ipapanganak ng kapanganakan o ipapanganak pa lamang ating Panginoong Hesus, ang mga rabbi o mga teachers of the law ay nagtuturo sa tao na ang Diyos ay mag-i-intervene o papasok sa kasaysayan ng mundo sa panahon ng gabi. Ganon ang teaching po nila. Manghihimasok sa kasaysayan ng Diyos sa panahong bumabalot ng kadiliman o sa panahon ng gabi. Merong katuruan po ang mga rabay noon at the 4 great nights. No? Ang 4 na dakilang gabi. The 4 great nights. Sa turong ito ay kanilang inahayag na ang Diyos ay dumating at nanghimasok sa kasaysayan ng daigdig kapanahunan ng gabi. Great nights, mga kapatid, ay ang mga sumusunod. Pakinggan niyo po ito. Itong 4 great nights na tinatawag. Yung una po, yung unang great night ay yung paglalang sa daigdig ng Diyos. Nilalang ng Diyos ang daigdig mula sa kadiliman ng gabi. Nilalang Diyos ang daigdig mula sa kadiliman. Mababasa ito sa chapter 1, verse 1. No? Makikita niyo po doon. Unang mga salita, unang mga talata. Nagsimula ang Diyos na nalangin ang mundo na may kaayusan mula sa dilim. No? From darkness, nagkaroon ng order. Mula sa dilim, nagkaroon ng kaayusan ang daigdig. Night, sa teaching ng mga rabbi, ay yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. 15, verse 17. Sa gabi, sa panahon ng gabi, nakagtipan ang Diyos kay Abraham. Naganap ang kasunduang ito sa panahon ng dilim. Ang gabi ay pagpapala ng Diyos. Ang ikatlo naman, natatawag na the mother of the great nights, ng the 4 great nights, ito yung pagliligtas o paglaya ng mga Israelita sa Ehipto. Chapter 12, verse 42. Exodus chapter 12, verse 42. Mababasa dito na naghanap ang pagliligtas ni Yahweh sa panahon ng gabi. Magdamag na sinamahan sila ni Yahweh at maligtas sa bansang Ehipto. At ang ikahuli, dun sa 4 na dakilang gabi, o yung 4 great nights, ay ito yung hinihintay pa lamang nila sa teaching ng mga rabbi. Umaasa sila sa panahon ng gabi, kikilos ang Diyos upang palayain ang bansang Israel sa pagkaalipin naman sa imperyo ng Roma. Nila. At ito ang turo kung bakit meron tayong pagsamba sa gabi. Ang pagsambang ito o yung pag-aantay natin sa gabi ng pagdating ng Panginoon ay naglalayo ng paglilikha ito ng bagong mundo sa pamamagitan ng pagdating ng Mesaya. Ngayon, hinihintay natin yung ika-4 na gabi ng pagpapalaya laban sa kadiliman ng daigdig na ito.
Ito po yung konteksto ng ating ebanghelyo. Ito din ang dahilan kung bakit meron tayong ginagawang pananambahan sa gabi. Hanggang ngayon, nag-aantay po tayo ng muling pagdating ng Panginoon upang wakasan na ang kasamaan at kasalanan ng mundo. Yung aalamin natin ang mensahe ng gabi, bakit dito nais ng Diyos na dito tayo manambahan at dito darating ang tagapagligtas. Bakit sa gabi darating o ipinanganak ang ating Panginoon? Ang gabi ay panahon ng katahimikan na binabalutan ng misteryo. Yan ho ang larawan ng gabi, ay panahon ng katahimikan na binabalutan ng misteryo. Sa panahon ng gabi, mga kapatid, ang mga gumagawa ng masama ay aktibo at kumikilos. Pag dumadating na ang gabi, lalo sa kalagitnaan ng gabi o pamadaling araw, aktibo ang mga gumagawa ng masama. Gusto nila sa kadiliman ng gabi sapagkat hindi sila nakikita sa kanilang ginagawa. Sa gabi, nagaganap ang aksidente, krimen at karahasan. Kaya't ang gabi ay tinatawag natin na gabi ng lagim. Sapagkat maraming nagaganap na kalagiman sa panahon ng gabi. Masasamang elemento o masasamang espiritu ay malakas sa panahon na ang paligid ay balot ng kadiliman. Kaya ito ang ginagawang takot ng ibang mga magulang sa bata. Ay huwag maglikod sa oras ng pagtulog sa gabi. Anong gagawin? Papatayin ang ilaw. Dilim ang babalot. Ginagamit din na pansaway ang kadiliman sa mga batang maliliko. Tao ang takot sa dilim. Bunga ang ganitong paniniwala. Ang pagdating ng Panginoon sa panahon ng gabi ay senyalis ito ng pagwawakas ng kalagiman at kadiliman na nagaganap sa daigdig. Ito sa mga taong masasama na sumasalakay sa katahimikan ng gabi upang manira at pangwasak. Mga kapatid, kung bakit ang petsa at buwan ng Kapaskuhan ay itinala o itinakda sa buwan ng Disyembre dahil sa buwan ito, dumaranas ang ating panahon ng napakahabang oras ng dilim o gabi. Palamang padilim na, hapon na. Sa bibigan ng pagkaunwa, mga kapatid, ang mundo panahon ito ay dumaran tinatawag na cosmic upheaval. Ano pong ibig sabihin nito? Naglalaban ang liwanag at dilim. May labanan ang liwanag at dilim na nagaganap sa ating panahon. Upang manaig ang liwanag, dito dumating si Jesus. Dito nilang si Jesus na magbigay ng kaliwanagan sa kadiliman ng mundo. Kapatid, ang labanan ng liwanag at kadiliman ay nagpapatuloy. Hindi lang ito nagaganap sa tinatawag nating cosmic battle. So ng bawat isa, naglalaban, naroon pa rin sa tao ang labanan ng kadiliman at ang liwanag. Na sumasamba sa gabi upang maghari sa ating puso ang liwanag na dala-dala ni Kristo pagdating. Ito po yung unang dahilan kung bakit gabi ang pinili nating pagsamba dahil sa panahon ng gabi, ito'y binabalutan ng misteryo. Kapatid, ang gabi ay panahon ng pagtulog at pagpahinga. Ito rin po ang nangyayari at ginagawa natin kapag dumating na ang gabi. Sa talatang 26, nas ng Panginoon na tayo maghanda sapagkat sa kanyang pagdating ay baka maratnan tayong natutulog. Ang kahulugan po ng salitang natulog ay pagpapabaya sa tungkuling dapat gawin ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya. Bilang mga mananampalataya ay magbantay at maging matalas ang pakiramdam sa pagdating ng puno ng sambahayan o pagdating ni Kristo. Ang pagiging gising o nagpupuyat para sa Panginoon ay ang gumagawa ng kabutihan at pagmamahal sa anumang oras o anumang panahon para sa kanyang kapwa. Sinasamantala mo ang lahat ng pagkakataon na makagawa ka ng mabuti sa ikaluwalhati ng Panginoon. Kahit na ikay puyat, kahit na ikay kulang sa tulog,
dapat mong gawin ang tungkulin mo na ikaw ay gumawa ng mabuti upang lagi kang handa sa pagdating ng Panginoon. Sa kasaysayan po ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagdating ni Jesus, ang unang nakaalam kaagad at pinaalam kaagad ay ang mga pastol. Kasi sila yung nagpupiyat. Naroon sila sa parang na nagbabantay ng kanilang tupa. Kaya sila ang unang nakatanggap ng benepisyo ng kaligtasan, ang mga pastol. Anong mensahe niyan? Tularan natin ang mga pastol na lagi tayong handa na nakamulat at nag-aantay sa oras ng pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ito ng paggawa ng mabuti. Merong tatlong kalagayan po na malalaman niyo po ang tunay na ugali ng tao. Kung ibig mong malaman ang pag-uugali nito, makikita niyo po ito sa tatlong kalagayan. Ito po yung kapag gutom ang tao, kapag puyat ang tao, kapag bagong gising ang tao. Doon nyo maihuhuli ang tunay na pag-uugali ng tao. Pag siya'y gutom, at lalo na kapag wala siyang natatnang niluto. Kadalasan ito ang pinagmumulan ng pag-aaway ng mag-asawa. Pag gutom si mister na umuwi sa kanilang tahanan na hindi nakaluto, doon mo masusubok ang pag-uugali o ang tunay na ugali ng isang tao. Ikalawa, kapag puyat ang tao. Kapag puyat ang tao, umiikli ang pasensya niya, lalo't kapag pagod at kulang sa tulog. At ang ikahuli, kapag bagong gising din ang tao, masusubok mo rin. May kasabihan nga na magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Doon ho masusubok ang pag-uugali ng tao. Na pananampalataya ay nabubuhay pa sa kadiliman. Makikita ito sa kanyang pag-uugali, pananalita at pakikutungo sa kanyang kapwa. Sa Roma, sa Aklat ng Roma, Kabanatang 13, talatang 1 at 12, mariing pinag-uutos ni Pablo ang ganitong pananalita sa mga Kristiyano. Ganito ang wika po ni Pablo. Gawin ninyo ito dahil alam niyong panahon na upang gumising kayo, sabi ni Pablo. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na ninyo ang masasamang gawain at italagan ninyo ang inyong sarili sa paggawa ng mabuti. Ito po yung inuutos ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Namamaalam na ang gabi. Malapit ng magliwanag. Ang ibig sabihin niya, malapit ng dumating ang Panginoon. Aalisin na ang kadiliman. Kaya pinagagawa niya na tayo ay mabuti sa ating buhay na ito. Layuan na natin ang masasamang pag-uugali, pananalita at gawain. Italaga na natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Ito ang larawan ng isang gising na Kristiyano na naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ikahuli po, mga kapatid, ang gabi ay simbolo ng kadiliman na nangyayari sa buhay ng tao. Kaya doon sa may mga mabibigat na problema, ang gabi para sa kanila ay nakalulungkot na panahon at nakababagot na panahon. Hanggat maaari ayaw na nilang gumabi. No? Ito ng maraming tao kapag dumarating ang panahon ng gabi, ayaw nila ang panahon ito. Kaya ang gabi ay simbolo ng kadiliman na nangyayari sa buhay ng tao. Ang kadiliman po na nagaganap kung dumarating sa buhay ay yung matitinding pagsubok. Nananambahan po tayo ngayon upang palakasin at samahan tayo ng Diyos sa paglalakbay natin sa kadiliman ng buhay. Ito ang dahilan ng ating pagsambaho ngayon. Natin sa Panginoon at tayo ay samahan sa paglalakbay natin sa kadiliman ng buhay, sa kadiliman ng daigdig na ito. Sa awit 23, talatang 4, mga kapatid, ito ang pinakapaborito kong teksto na nagbibigay ng lakas ng loob sa atin na sa panahon ng kadiliman, naroon ang Panginoon. Sabi niya sa awit 23, talatang 4,
kahit na ang daang iyon ay tumatahak sa karimlan ng buhay, sa kadiliman ng buhay, hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ang aking kasama. Kapatid, sa panahon ng liwanag, madaling makita ang kalagayan at nagaganap sa buhay. Panahon ng liwanag, madaling matagpuan ang kaganakan. Ito'y sa pamamagitan ng maayos na relasyon ng pamilya, magandang kalusugan, magandang hanap buhay. Kapag dumating sa atin ang sandali ng kadiliman ng buhay, suliranin at hamon ng buhay sa pamamagitan ng pagkakasakit ng malubha, pagkawasak ng relasyon ng pamilya, mawalan ng hanap buhay, at dumating kamatayan sa ating lahat, dito tayo mawawala sa dilim ng buhay. Mawawalan tayo ng direksyon sa kadiliman na nararanasan natin. Mangangapa tayo sa dilim. Sa panahon ng kadiliman, mawawalan tayo ng lakas o naharapin ang kadiliman ng buhay. Dito natin kailangang paghandaan. Matibay na pananalig at pagkaunawa sa sasapitin nating kadiliman sa buhay. Matutunan natin na ang Diyos ay laging kasama natin maging sa panahon ng kadiliman ng ating buhay. Sapagkat ang buhay ng tao ay laging dumadaan sa landas ng kadiliman sa daigdig na ito. Kaya ito ang dahilan ng ating pagsamba sa gabi upang matutunan natin at mapanghawakan natin ang mga salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin sa ating lakbayin sa daigdig na ito na lagi tayong bumabagtas sa kadiliman ng buhay. Sa simbang gabing ito, mga kapatid, ito yung nararapat na matutunan natin sa mga aral at mensahe na dapat nating pakinggan sa Kapaskuhan. Paano tayo maglalakbay sa kadiliman ng buhay? Paano tayo mamumuhay sa mundong ating ginagalawang balot ng kadiliman? Kailangan natin siya. Kailangan natin ang liwanag niya. Kailangan natin ang kanyang mga salita na mapanghahawakan natin. Ito ang pagsamba natin sa gabi. Upang pakinggan natin ang mensahe, ang kaliwanagan ng aral at turo ng ating Panginoon. Upang hindi tayo mawalan sa dilim at kadiliman ng buhay na ito. Sa simbang gabing ito, mga kapatid, ang unang simbang gabi natin, si Jesus ang liwanag ng Kapaskuhan. Doon lamang ho tayo kumapit sa kanyang mga salita na magbibigay sa atin ng gabay at liwanag sa tatahakin natin bagong taon sa kadiliman ng buhay na atin pong pinapagtas ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.